So yan guys, no, update tayo sa bagyong Basyang. At dito sa amin sa Manolo ay medyo lumalakas na yung ulan. Pero nung tignan ko yung sapa, hindi naman gaanong malakas yung baha. So, ito yung update guys. Talagang maulan. Yung time check natin. Time check is 2:41 PM. Pasok tayo sa loob. Grabe. So medyo madilim dito guys, kasi nasa loob tayo. At tayo naman kasi ay nagtitipid ng ilaw, kasi medyo, pero i-on natin yung ilaw ngayon para syempre makita nyo. Okay guys, so ito yung saan ba yung saksakan dito ng ilaw. Ito siya guys, ito na. Currently guys ay wala tayong ginagawa. So as you can see, nasa loob ako ng kulambo. Traditional, gumagamit pa rin ako ng kulambo kapag natutulog, kasi syempre cost and effective, no? Para hindi tayo makagat ng lamok, maiwasan natin yung mga sakit gaya ng dengue. So instead na gumamit tayo ng katol, bumili tayo ng kulambo kasi mura at saka long lasting, di ba? So yan guys, wala tayong ginagawa ngayon. May tulo para, may tumutulo pala dito. So ngayon ko lang napansin. So ito yung dahil maulan, wala tayong pwedeng i-edit na video guys. So wala tayong ibang gagawin kundi manood ng palabas or ng movie. So wala guys, tagal lang muna natin dito. Tapos ito yung headset natin. So yan guys, no. At baka hindi nyo ako marinig, kasi malakas na yung ulan guys. Napakalakas na ng ulan. So yung gagawin natin, gagamit tayo ng wireless microphone. So ito siya guys, ito yung lalagyan ko, ito yung ginagamit natin. At papalakas na yung ulan. Pabugso-bugso na siya guys. Automatic nang kumo-connect yung DJI Mic Mini natin. Lagay muna natin dito, tapos ito ilagay natin sa shirt. So ito yung live monitoring natin sa bagyo guys. Medyo malakas talaga yung bagyo. Signal number 2 tamigi dito guys. So ibig sabihin,
Yung pinakamalakas na bagyo na naranasan ko dito sa amin sa Mindanao ay matagal na yun. Tapos yung signal nun ay signal number 3 yata, no? Malakas na rin siya para sa amin kasi hindi kasi kami bagyuhin dito. Pero alam mo yun, yung bang maraming tulay yung nasira, naputol dahil sa bagyo na yun. Kaya ito tayo guys, gumagamit tayo ng microphone para marinig nyo yung pinagsasabi ko. Kasi medyo malakas na talaga yung ulan. Kanina napagpasyahan kong pumunta sa Sapa para i-monitor yung baha. Kasi nung nakaraan din kasi, matagal na yun, umapaw yung tubig mula sa Sapa dito sa likod ng bahay namin. Talaga namang umabot dito yung tubig. So ngayon, hindi natin sure kung ganun yung mangyayari, pero dapat lagi tayong handa. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari, guys. So, ito tayo, naka-mic tayo, guys. No? Pag ganitong mga bagyo, ganitong panahon, siyempre, ang gamit natin is yung mic. Mic mini. At yung DJI Action 4 natin. At meron na tayong Action 5. Ibig sabihin, kung may mga pangyayari na maulan, pwede natin i-cover gamit itong camera natin. So, hindi tayo ang tawag dito. Hindi tayo ma-worry na mabasa yung gamit nating camera. So, ang gagawin ko ngayon ay pupunta ako muna sa labas. Hindi pala pupunta sa labas. Titignan ko yung bintana. Titignan natin kung gaano kalakas yung ulan. As you can see, malakas talaga yung ulan. Malakas yung ulan. Ito yung paligid natin. So, dati-rati guys, yung tubig dyan sa parting yan ay talaga namang umabot dito yung tubig ng baha. No? So, ito siya guys. Ito yung pitsura ngayon. Ito yung panahon. Talagang maulan. So, yan guys, no? Dapat maging handa tayo. Dahil pag mabaha or may bagyo, posible na mawala yung ilaw. Kaya syempre, kailangan natin i-charge yung cellphone natin. Charge natin ito. Dapat lagi tayong handa dito guys. Yan. Pero syempre, itong isang camera natin, sa tingin ko ay full charge naman. Full charge din siya. So, dapat nakahanda rin. Ito siya. 100%. At saka may extra battery din tayo. Ito yung extra battery natin. Sa loob nito talagang may 3 battery tayo dito sa loob. At full charge lahat yan. So, ito yung paghahanda na gagawin natin sa bagyong ito. Wala kaming food na nakahanda. Siguro ay bibili kami mamaya guys. Sana naman hindi masyadong malakas yung ulan. So, ano ba itong pwede nating gawin dito? Medyo naguguluhan tayo. Gusto ko sanang pumunta dun sa Sapa, kaso bagong ligo ako kasi kanina nabasa na ako. So kapag pumunta tayo dun, posibleng mabasa rin tayo. Kaya napagpasya ko na mamaya na pumunta doon. So
Ito na tayo guys. Ito yung selfie stick natin. Handa natin dito. So dito ko muna tatapusin tong video ko guys. Mag-a-update ako mamaya kung ano yung kalalabasan o resulta ng gagawin nating monitoring dito sa bagyong ito. So yan na muna guys. Dito tayo. Nandito pala tayo sa Bukidnon sa Manolo Fortich. So, ito yung update natin dito sa Manolo Fortich. Dito sa bagyong Basyang. So uulitin ko, kami ay nasa signal number 2 kami. Number 2. So hindi pangkaraniwan yung signal number 2. Medyo may kalakasan talaga yung ulan dyan. At expected natin guys na babaha ang Cagayan de Oro City. No? Kasi buong Mindanao ay malakas yung ulan. So lahat ng tubig dito sa Bukidnon pupunta dyan sa Cagayan de Oro. Kaya yung advice ko dyan sa taga Cagayan de Oro, guys, maghanda kayo sa baha. Lalo na yung mga lugar na malapit sa dagat at saka ilog, no? At saka ito rin yung mahalaga, yung mga landslide, no? Yung mga landslide, kailangan din nating paghandaan yan. Dito sa amin guys, merong bukid dito. So prone din kami sa landslides. Kung titignan mo, parang malayo pa yung bukid. Pero pag gumuho yan, delikado kami dito guys, no? Kaya sana naman walang mangyaring ganoon, no? So isa na yung mapapayo ko, yung masasabi ko guys, magdasal tayo palagi. Siyempre hindi na natin alam kung ano yung magiging, no, kung ano yung mga mangyayari. Dapat maging handa tayo, no? So yan na muna guys, update ko muna kayo mamaya guys kung ano yung magiging, no, update ng ating monitoring ngayon. So stop recording muna.